ka bang tangang agimat o anting-anting sa anyo ng mga medalyon? Napag-usapan na natin sa mga nakaraang video ang mga palatandaan kung buhay nga ba o may bisa pa ang inyong agimat. Marami na rin tayong mga nagawang video ng iba't ibang mga agimat, mutya ng kalikasan at ang mga taglay nitong kapangyarihan. Subalit papaano nga ba kung ang hawak mong agimat ay patay na? Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay alamin ang tama at wastong pamamaraan kung papaano nga ba binubuhay o pinapalakas o kinakargahan ang isang medalyon at ang mga proseso ng pagsasagawa nito. Maraming uri ng agimat at mga anting-anting. Mga agimat na inyong binili, nalimusan, ibinigay, o ipinamana. Agimat na maaaring walang bisa o may karga na. Ang mga medalyon at agimat ay parang katawan din ng tao na mayroong espiritu o kaluluwa. Ito ay animoy isang bahay na pinaninirahan o tinatahanan ng mga espiritu o elemento na maaaring masama nga o maaaring mabuti. Subalit papaano pala kung ang medalyong hawak mo ay napulot mo lamang o di kaya ay binili mo lamang? Handa ka bang malasin sa kung anumang enerhiya o espiritu na nakatira dito? Kung kaya naman, bilang isang antingero o nagsisimula pa lamang sa ganitong kaugalian, ay marapat na hindi kayo basta-basta tumatanggap ng mga medalyon o agimat, sapagkat maaaring mayroon itong bad energy o kamalasang daladala. Kung kaya naman, iisa-isahin natin ang mga hakbang ng pagbubuhay o pagbuhay at pagbibigay lakas sa inyong hawak na agimat. Number 1. Paglilinis o cleansing. Sa prosesong ito ay kinakailangan natin ng isang baso ng tubig at kalahating baso ng asin. Pagsamahin ito at itubog dito ang inyong hawak na medalyon at hayaang nakababad lamang sa loob ng 24 oras na maaari nyo namang iwan sa inyong altar. Sa pamamagitan ng prosesong ito ay nililinis natin ang anumang negatibong enerhiya o espiritu na nananahan sa medalyon. Number 2. Pagpapausok. Sa ikalawang araw naman ay hanguin sa baso ng asin at tubig ang inyong medalyon. Punasan ito ng tuyong tela at saka pausukan gamit ang insenso upang tuluyang lumayas na nga ang mga naninirahang espiritu o elemento dito. Number 3. Pagbabasbas o pagkukonsagra. Sa prosesong ito naman ay kailangan nyo rin ng isang baso ng tubig at magsindi ng isang kandila. Ihanda ang patungkol na librito ng medalyong tanga ninyo. Pagkatapos ay itubog sa tubig ang medalyon at saka usalin ang mga dasal. Bulong lamang at hindi pasigaw. At saka iihip ito sa basong may tubig at medalyon. Ginagawa natin ito upang muling buksan at anyayahang pumasok ang mga mabubuting espiritu upang magkabisa ang inyong medalyon. Pagkatapos ay inumin nyo naman ang tubig upang ikaw at ang inyong medalyon ay maging isa. At ikaw na ang kilalanin nitong tagapangalaga. Number 4. Pagpupuder o pakain. Kailangan naman ninyo ng kamangyan at muli ay pausukan ito. Pausukan ang inyong medalyon habang inuusal ang mga basic na pakaing dasal o pambuhay dito. Ito ay magsisilbing pakain ng medalyon araw-araw. Ginagawa rin ito sa mga divinong oras o makapangyarihang oras gaya ng alas 12, alas 3, alas 6 o alas 9. Number 5. Pagsasara.
Matapos naman ang mga isinagawang orasyon, poder at pagkain, ay marapat na isara o isil ang medalyon ng isang dasal. Pagkatapos ay obserbahan ang inyong medalyon sa bawat araw na daraan. Ito ay unti-unti nang lalakas na animoy nagtataglay ng enerhiya o voltahe na gagapang sa inyong kamay tuwing ito ay inyong hahawakan. Gamitin lamang sa mabuti ang inyong medalyon at huwag na huwag ipagyayabang. At syempre, palakasin ang pananampalataya sa may kapal. Maraming uri ng agimat, iba-ibang anyo, klase at mga gamit. At iba-iba rin ang mga lakas, kakayanan at level ng kapangyarihan. Maraming antingero ang nakakaalam na ang ilang agimat ay hindi na pinapakain ng dasal o debosyon. Subalit karamihan ay kailangang alagaan ng dasal, orasyon at mga panalangin. Gaya nating kailangan din ng mga agimat ng pagkaing dasal o orasyon na magpapanatili o magbibigay dito ng lakas at bisa upang magamit mong proteksyon sa pang-araw-araw na buhay. Subalit para sa mga baguhan pa lamang o nag-aaral ng mga karunungang lihim, mayroon silang mga katanungan na madalas ay nagiging komplikado. Isa na nga dito ay kung papaano malaman kung buhay ba ang kailang hawak na agimat at medalyon. Maraming paraan para malaman kung buhay nga ba o may bisa ang inyong medalyon. Isa na nga dito ang pagbaril sa medalyon. Kung ang inyong medalyon ay may kapangyarihan sa bala, sa kabal o sa tagaliwas. Narito ang 10 palatandaan na buhay at may bisa pa ang inyong agimat o medalyon. Una, mainit ito kapag nadidikit sa inyong balat o kapag nahahawakan. Pangalawa, ikaw ay maaaring kinikilabutan o tumataas ang iyong balahibo kapag suot-suot mo ang medalyon o kapag dinadasal mo ang lihim na dasal ng iyong medalyon. Pangatlo, minsan ay animoy mayroon itong pulso o tumitibok. Pang-apat, mayroong animoy enerhiya o kuryente na dumadaloy sa iyong katawan sa tuwing hawak-hawak mo ang medalyon sa iyong kanang kamay. Pang-lima, kapag suot mo ito ay parabang may kumakausap sa iyong isipan. Ito ay maaaring isang mensahe, babala o warning para sa iyo. Pang-anim, may mga pagkakataon din na maaaring magpakita ito sa iyong mga panaginip at kausapin ka. Pang-pito, mapapansin na sa tuwing suot-suot mo ang agimat o medalyon ay nag-iiba ang iyong lakas. Maaaring tumatalas ang iyong pakiramdam o kamalayan at nagiging malalim ang iyong pangunawa o mas madali mong nababasa ang emosyon ng iyong kausap o kaharap. Pang-walo, sa mga taong may bukas na third eye, ay maaari nilang masabi o makita kung buhay pa ang iyong agimat, sapagkat nakikita nila ang aura nito o mga gabay, maging ito man ay masama o mabuti. Pang-siyam, lalayuan ka ng mga mangkukulam at hindi nila magagawang makipagtitigan sa iyo, sapagkat masisilaw sila at mapapaso ng iyong presensya o aura. At ang pang-sampo, maaari ding matakot sa iyo ang mga masamang elemento o espiritu sapagkat hindi nila magagawang lumapit sa iyo. Tandaan na maaaring ilan lamang sa mga ito ang maaari mong maranasan sapagkat iba-iba ang uri ng mga medalyon at agimat. At lagi ring isaisip na maaaring manghina o mawala ng bisa ang inyong medalyon lalo na at ito ay lagi mong nagagawa ng mga bawal. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat ang mga laki may alam, dito yan sa Best TV. Sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong duno,
mga bagay na sa buhay ay makakatulong.